ng mga Pilipino na mayroong isang klase ng terorista na parang ito ay legal eh. Alam niyo ba kung sino itong mga teroristang ito, Karaol? Ayan. Ito yung mga land grabbers. Ayun, oo. Kasi pag sinabing terorista, Karaol, ito ho yung naghahasik ng lubhang pananakot sa mga tao. Kaya bakit natin nasabing sila ay terorista, Karaol? Sapagkat hindi naman sa kanila yung lupang yan. Aagawin nila. Yung mga ginagawa nilang yung, Karaol, nagbibigay ng kaukulang takot sa mga tao. Na kasi nga, hindi naman sila nagmamay-ari ng lupang yan. Bakit nila aagawin? Ayun. Nang wala namang titulo ng lupa. Ayun. Di terorista. Kaya Ayun. dito, Karaol, grabe na nga ang sistema sa ating bansa. Ayan, Karaol, hindi natin alam. Pero yan, para bang lingid na para bang sistema na nagiging legal. Kasi nga, protektado sila ng batas. Pero yung batas na ito nga, Karaol, bagamat sila nagkaroon ng desisyon, yung desisyon nila ay void eh. Bakit void, Karaol? Sapagkat ang desisyon ay nakabase sa isang void na certificate of title. Void na nga yung certificate of title, Karaol, wala pang pinanggalingan titulo ng lupa. Ayun. Tignan niyan, Karaol, yung mga katrataduhang yan. Kaya dito, Karaol, nagagamit sa terorismo, ang alin? Ang PNP. Ayun. Nakalagay sa kanila ang kanilang slogan, to serve and to protect. Teka muna, sino ba ang inyong siniserbisyuhan? Ayun. Sino ba ang inyong pinoprotektahan? Yung tao bang nangangailangan talaga ng protekta ng batas? Ay, Hindi. Yung Kadani, alam ko yan, yung may dala ng sobre. May dala ng envelope. Ayan, Karaol, tama yan. Yung may dala ng envelope na mga dokumento. Karaol, hindi na tayo kailangan magtago pa, Karaol. Ang dala-dala niyan, yung sinasabi nila si Tito Vic and Joey. Ang dami niyan. Grabe yan, Karaol. Kaya dito, Karaol, kawawa talaga tayo mga Pilipino. Ganyan talaga nangyayari sa ating bansa, Karaol Kung sino ang nasa may kapangyarihan, kung sino ang masalapi, ayan ang nananaig talaga sa ating bansa. Kaya tayo, mga kababayan, magkaisda tayo sapagkat tayo sa atin ang batas. Tayo, pinoprotektahan tayo ng batas. Ang mga kalaban natin yung, Karaol, kailanman hindi sila protektado ng batas na pinaiira sa ating bansa ukol sa palupa. Ayun. Ayan yan. Batas Ayun. at mga jurisprudence nandyan. Wala silang dyan. Kaya nga, Karaol, nung pinabasa natin itong huling ginawa natin ukol dito sa ang ginawa natin pamagat ay certificate of title, not the title to the land. Kaya dito, Karaol, nung mabasa ito ng ating isang kaibigan na nasa DOJ ngayon, ayaw ko na sabihin ng pangalan, sabi niya, 4 na pahina pa lang nababasa niya. Sabi niya, Kuya Dani, 4 na pahina pa lang nababasa ko. Ang dami ko na natutuhan. Hindi namin napag-aralan ito sa aming law school tingnan niyo yan, Karaol. Siya, inamin niya sa akin na talagang blanco sila nung sila ay gumraduate ukol dito sa issue sa palupa. Kaya ito, Karaol, ginawa natin ito para mapanuto ang sambayan ng Pilipino. Tayo, hindi kailanman tayo nag-angkin ng kalupaan sapagkat talagang ito talaga, Karaol, yung dinadala natin dokumento dito, Karaol, siya talaga ang nagmamay-ari ng kalupaan. Sabi ko nga, kaya tayo naghahamon ng debate, patunayan nila, sila nagmamay-ari ng kalupaan yan Bakit hanggang ngayon walang sumisipot? Kaya, Karaol, sabi ko nga, maski pangutang na natin, imbatahin na natin ang mga nasa media para may cover. Itong debating ito. Kasi, Karaol, sabi ko isa lang ang tanong natin. Babase lang tayo sa sinasabi nating jurisprudence. Na kung sino man ang taong nag-aangkin ng kalupaan, ipakita niya ang kanyang titulo sapagkat dyan nakasalig ang kanyang karapatan. Ayun. Ilabas niyo ang titulo niyo. Kung meron kayo ilalabas na titulo. Ito na, Karaol, tama yung sabi mo. Alam ko na, Karaol, yung isipin mo, Karaol. Unahan na kita. Ilalabas nila, Karaol, certificate of title. Yan, Ito na ang TCT. May titulo kami. Naku, Karaol. Ayun Kaya dito, Karaol, alam mo, hindi na tayo dito pwede unggoyin Kaya dito, Karaol, babalik ulit tayo, Karaol, sasabihin Ito, nga repasok, Kadani. Karaol ulit. Sasabihin nga Kadani, ito ang TCT.
Hindi mo to pwedeng kontrahin. Indefeasible ito. para yung para yung isang dito ka Raul, mataas na official dyan sa LRA, pero nyo, deputy siya, administrator, sinasabing sana siya ang pagkukunan natin ng tamang impormasyon hindi ka Raul siya rin ang naghahasik ng maling impormasyon. Pero sasabihin niya, inong in-interview siya ka Raul, isang napakalaking network dito ka Raul, sinasabihin niya, certificate of title sa Karol, yan ang titulo. Ayun. Tingnan niya yung Karol. Pero hindi yan source of right. Ayun sasabihin niya, hindi yan ang source of right. Hindi. Anong klaseng title yan? Kaya nagkakabalintong na isipan natin mga Pilipino Karol. Kaya tayo nagtsatsaga Karol na tayo gumigising ng maaga, patuloy pa rin ang ating ginagawang pagre-research para sa kapakanan ng milyong Pilipino sapagkat Karol maski pansamantala lang na hindi mo na kayo ma-adapt ng akopyado, kung hindi pa sa inyo nakakarating yung mga nag-o-orient, gamitin nyo lang ito Your Honor, ang sinasabi ng batas is, kung sino nag-aakit ng lupa, ipakita niya ang kanyang titulo. Ito nagdidemanda sa amin, bakit certificate of title ang kanyang pinapakita? Ipakita niya ang kanyang titulo, Your Honor. Sapagkat kung napakita niya, kung saan kami aalis, hindi na siya mahihirapan. Hindi na kailangan magkaroon pa ng court proceeding dito. Babakbakin na namin yung aming bahay. Ipakita nyo muna yung kanyang titulo sapagkat ito ang hinihingi ng batas. Sapagkat yung hinahawakan niya Karol, sasabihin lang, ayan, basahin nyo, ginoong hukom, na ayan ay hindi pinanggagalingan ng karapatan. Ayan lang, tapos na. Ayun. Ang hinahawakan niya, certificate of title, ayon sa batas, ano yan, hindi yan ang titulo ng lupa. Bakit natin iginigiit ngayon dito sa korte na yan ay titulo ng lupa? Ayun. Ayan, tapos. Pero tanggap naman ng judge yun, na yan ay titulo. Ayun. Ang hirap Karol, na naman, papasok na naman tayo sa sobre. Hindi naman lahat ang ganyan na nangyayari sa mga hukom. May hukom din Karol na talagang tama ang kanyang ginagawang desisyon. Ito, pinatatamaan natin Karol, yung mga judge na matakaw sa sobre. At kitang-kita naman natin, akala ng judge, hindi natin alam ang kanilang katarantaduhan sa kanilang ginawang desisyon. Kitang-kita natin ngayon Karol. Kaya nga tayo, nagtatawa At nagsabi rito Karol, isang kasabahan pa natin sa Quezon City, RTC ito Karol, ayoko nung banggitin Karol, ang RTC. Ito isang clerk of court na sinabi niya, putang ina, kargado ang judge dito. Yan. Alam niya kasi kuminsan, ang clerk of court Karol, sila rin ang gumagawa ng mga desisyon. Kaya alam nila, mga salamangka, kapag ang desisyon may salamangka, alam niya ang pamamaraan. Kaya sabi niya, nako, demanda mo ito. Karol, hindi pa tayo, wala pa tayong kakayanan. Kasi ito nga muna, ang ginagawa natin. Ayoko munang mantala, itong mga pagsasaliksik sa mga katotohanan ito, Karol, katulad dito, ito, babasahin ulit natin, Karol, yung ukol sa jurisprudence, kasi ito nakakalagtaan, Karol, sa korte. Pag sinabing jurisprudence, ito yung pagtanggap ng hukuman sa ilang mga katotohanan na hindi na pinagtatalunan at hindi na kailangang patunayan. Ngayon. Ito Karol, babasahin natin ang ginawa pang dito Karol example. Halimbawa, ang katotohanan may 1,000 metro sa layong 1 kilometro. Ito Karol, sasabihin ba ng judge, teka muna, mukhang mali ata yan kumuha nga tayo, mag-impita tayo ng isang geodetic engineer. Talagang patunayan natin na kung ang 1,000 metro ay may layong 1 kilometro. Ayan Karol kaya hindi na kailangan patunayan ito sapagkat ito talaga ang talagang totoo. Ayan yung Karol. Ngayon, papasok naman tayo dito sa pag-aari ng lupa. Karol, ito yung feudal system na inadapt ng 3 konstitusyon natin. Ano itong feudal system ng Karol ito? Ito yung kasaysayang hindi mapapabulaanan na nauukol sa pagkakaloob ng hari ng Espanya ng mga titulo ng lupa. Ayan, Karol. Paano pa mapapabulaanan ng sinasabi nating hukom na ang
ating bansa. Kaya ito ay naging isang bansag, Pilipinas, sapagkat tinalian tayo ng isang titulo ng lupa. Ayan, Karol. Ayan yung tinatawag nating Las Islas Pilipinas. At yung titulong yan, Karol, ginamit ng ating gobyerno para labanan ng China doon sa dispute doon sa Scarborough Shoal. Ayan yan. Alam nyo, Karol, marami nagkakamali. Ang akala ng iba, ayan ay isang mapa. Kasi nakalagay ito, mapa, Karol. Pero hindi nila alam, Karol, na ayan ay isang titulo ng lupa. Sapagkat ang isang titulo ng lupa, Karol, nakalagay dyan, merong technical description na nagsasaad ng kanya. Ang mapa, Karol, walang technical description yan. Sapagkat doon sa tinatawag nating International Tribunal, Karol, nung nagkaroon ng Konja, Karol, pagdinig, ang ipiniresenta, Karol, ng China, yung napakalumang sinasabi nilang 9-dash line nila. Ayun. Hindi ba, Karol? Mas lumang-luma yan kung tutusin, Karol. Doon sa ating piniresentang Las Islas Pilipinas. Nakakala natin mapa. Kung iyan, Karol, mapa rin, ay hindi tayo mananalo sa China. Mapa lang yan Walang pag-aari ng lupa kung ngayon ang ginawang basihan ng International Tribunal na yan, na duminig sa pag-aari ng Scarborough Shoal, talo tayo, Karol. Bakit tayo nanalo? Maski lumang-luma, 1 milyong Karol, taon ang luma ng kanilang mapa. Sa atin, Karol, maski iyan ay kailan lang, Karol, yung mapang yan. Pero yan ay nasa pa rin, Karol, 16th century pa rin yan. Bakit tayo nanalo? Sapagkat yan ay titulo ng lupa. Kaya tayo nanalo. Ayan, Karol, ang pinanggalingan ng alin? Ng ating bansa. Ayun. Isang titulo ng lupa. Sapagkat sabi nga ng mga historian, noon pa man, etong mga kapuloang islang ito, Karol, mga islang ito mga pulo-pulo ito kung tawagin ito ng mga historian, ito ay isang nameless archipelago, ay geographical expression. Walang pangalan pa lang ito, Karol. Pero, nung ito ay talian ng isang titulo ng lupa, yan, Karol, tayo ay naging isang bansa. At ba ibig sabihin ng bansa, Karol? Ito ulitin natin. Ito ay kalipunan ng mga tao na bagamat sila magkakaiba ng uri, magkakaiba ng dialekto, magkakaiba ng tradisyon, magkakaiba ng wika, inari nilang sila ay iisa. Ayan, Karol. Ano yung sinasabing inari nilang sila ay iisa? Inari nilang sila ay tawaging Pilipino. Kaya, mas Luzon ikaw, Karol, diyan ka nakatira. Nandiyan ang iyong tribo. Hanggang doon sa Mindanao, iba rin ang tribo, Karol. Ang tawag sa iyo, Pilipino na. Ayan, Karol. Kaya dito, Karol, napakalinaw na etong feudal system na ito, Karol, napakabisa nito. Kaya inadap ito, Karol, ng 3 konstitusyon natin 1935, 1973, 1987 Philippine Constitution adopted the universal feudal system that all lands belong to the crown. Talagang nanggaling sa hari. Lahat ng kalupaang yan. At namahagi siya ng mga titulo. Ayan ang tinatawag nating judicial notice. Kung ang ating saligang batas tinanggap ito, sino ka judge para sagkaan ito? Yung Karol ang sinasabi natin ngayon. Ngayon, balik ulit tayo sa ownership. Ang dinadala natin, Karol, isang titulo na nanggaling mismo sa hari. Ito yung sumakop sa buong Pilipinas. Paano mo sasagkaan niya yung judge? Sasagkaan mo yung pagtawa? Pangising aso? Yan ang mahirap, Karol Hindi nila alam, Pilipino ka ba, Judge? Sabi mo, kung Pilipino ka, tapos na ang pagtatalo, Karol. Bakit? Kaya tayo naging Pilipino, dala-dala natin pangalan ng isang titulo ng lupa, Las Islas Pilipinas, at matutunghayan nyo yan doon sa Groliers International Dictionary. Pag sinabing dictionary, Karol, ano ang hinahanap mo rito? Yung meaning. Ano ba meaning ng Republic of the Philippines? Yan nakalagay dyan, Las Islas Pilipinas. Yan. Came from King Philip II of Spain. Ibig sabihin, Karol, dala-dala natin. Kaya pala tayo naging Pilipino sa pangalan ng isang titulo sapagkat tayo tinawag na Philippines. Nakilala tayo, 1543, sa buong mundo na Philippines. Tayo nakatira dito, mga mamayan, Pilipino. Paano mo pa itatanggi yan, Judge? Yan, Karol, ang ibig sabihin natin sa jurisprudence na yan. Ito, Karol,
bibigyan pa natin na mas matinding kung dito Karaul, paliwanag itong judicial notice na ito, Karaul. Hindi lang ito basta judicial notice. Ito, mandatory pa. Ito, ipapaliwanag natin bukas para lubos na maunawaan ng mamayating Pilipino ang ating binabasihang pag-aari ng lupa sa ating bansa. Maraming salamat sa inyo, Karaul, at gayon din sa lahat ng ating taga-subaybay. Okay, salamat kay Kadani Frenesa. Salamat din, Kawili. Ay, maraming salamat din, Karaul, sa lahat ng tagapakinig dito sa DCRJ tuwing umaga alas 5 hanggang alas 7 yung programa natin sa UGM Mamayang Paggoberno. Maraming salamat sa inyo. Tutok lang kay Laga, Lunes hanggang Biyernes, ha? Ayong mga tagapakinig natin. Maraming salamat sa inyo yung lahat. Okay. Ay, bago lang tayo magpaalam yung mga truck. May truck ban na po ngayon simula ngayong araw na to, ha? 24-hour truck ban sa EDSA. Simula po ngayon, ha? Diyan naman sa ibang lugar, may oras. Pero sa EDSA, talagang 24 hours na truck ban. At balik na rin daw, pati yung number coding. Oo. Ha? Sabi po yan ni talaga. Sabi yan ni sa MMDA, si Edison Bong Nebriha. Ha? Truck ban and number coding. Simula po ngayong araw na ito. Ha? Yan, ha? Kaya ano na mangyayari? Balik ba? Pero alam ko yung truck ban sigurado. Lilinawin natin ito kaya Bong Nebriha. Pero bukas po tayo babalik, ha? Okay. Ay, salamat, ha? Bukas, babalik po tayo at susunod na po ngayon si Doña Carmen Ignacio at si James Gojo. At syempre, bukas po, ituloy nyo ang inyong pagtutok dito po sa ating UGM. I-subscribe nyo po yung ating Facebook page ng DCRJ, itong RJ News PH. RJ space News space PH. Search nyo lang. Tapos, click nyo yung subscribe at i-like nyo ang ating mga video. Ha? Okay, maraming salamat. Magandang umaga. Raul Virtudazo po. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable